Anong nawawala ang anak ko? Ikaw ba yung bago niyan, doktor? Simula ang kwento kay Heo-in isang napakahusay sa medisina. Kahit anong malalang sakit ang kanyang makaharap basta hinawakan niya ang pulso sa pulso ay malalaman niya kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Ang kanyang paggamot ay napakasimple din, gumamit ng ilang karayom upang gamutin ang pasyente. Ang tanyag na kasanayan sa medisina ni Heo-im ay kumalat na sa buong palasyo. Ang emperador ay nagpadala ng mga tao upang imbitahan siyang masuri ang kanyang karamdaman. Nang makapasok si Heo-im sa palasyo ay may kumpiyansa siyang naglabas ng mga karayom. Alam na niya ang sakit ng emperador pati na rin kung paano ipasok ang mga karayom. Ngunit nang makalapit siya sa ulo ng emperador ay biglang nanginag ang kanyang mga kamay. Kaya naman inutusan si Heo-im na arestuhin. Dahil hindi niya magawang mag-acupuncture sa emperador. Para makatakas si Heo-im ay tumakbo ng mabilis ngunit hinabol siya ng mga kawal. Hindi lang siya natamaan ng palaso sa dibdib, kundi nahulog din sa tubig. Tapos na nang balik ang malay ni Heo-im. Pero kakaiba ang sugat sa dibdib niya na wala. At lahat ng nasa paligid niya ay nagbago din. Napagtanto niya na ang dati niyang tinitirhan ay nagbago at ang mga taong dumaraan na tumitingin sa kanyang mga damit ay nakaramdam ng kakaiba. Dahil si Heo-im ay naglakbay sa hinaharap, sa isang lugar na wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Si Heo-im ay naglalakad lamang sa mga lansangan. Sa pagkakataong ito ay biglang sumigaw ang isang babae. Ang dahilan ay biglang nahimate ang kanyang nobyo. Nasaksihan ito ni Heo-im mula pa sa simula, kaya naman dahan-daang siyang gumapang papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Hinawakan niya ang pulso ng lalaki matapos makumpirma na may problema ang baga ng lalaki. Inilabas niya ang karayom at naghanda para gamutin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinawakan ng isang babae ang pulso ni Heo-im para pigilan siya. Ang babaeng humawak sa kanyang kamay ay si Yeon Kyung at isa ring doktor. Matapos itulak si Heo-im, agad niyang inilabas ang stethoscope at iba pang medical supplies. Hindi iniisip ni Heo-im na ang mga gamit na ito ay makakatulog para gamutin ang isang may sakit. Hindi rin niya inaasahan na sa lugar na ito ay mga doktor din ang mga babae. Nang papaalis na si Yeon Kyung ay napatigil siya ni Heo-im. Gusto niyang tanungin ang mga nangyayari na ito para linawin. Ngunit itinuring siya ni Yeon Kyung na walang pinagkaiba sa isang halimaw na lalaki. Sinipa niya si Heo-im sa paa, pagkatapos ay naglakad si Heo-im sa kalye dahil wala siyang mapupuntahan. Wala siyang alam sa traffic rules, kaya nang makatagpo siya ng isang sitwasyon na malapit ng sumugod ang bus sa kanya ay hindi niya alam kung paano ito iiwasan at muntik na siyang matamaan. At dahil nakita ito ni Yeon Kyung sa kabilang kalsada ang eksenang ito at nawalan siya ng malay. Matapos makita ni Heo-im na nahimati siya ay nagmamadali siyang tumakbo. Nang iturok na sana niya ang karayom, lahat ng tao sa paligid niya na naghihinala. Si Heo-im sa sobrang pag-aalinlangan na hindi niya magawa at dumating na rin ang ambulansya. Nagpanggap siya na miyembro ng pamilya at pumunta sa hospital kasama si Yeon Kyung. Dito niya nakita ang maraming bagay sa modernong mundo at marami rin siyang katangahang ginawa. Kasabay nito nagising din si Yeon Kyung, ang dahilan para lumabas siya ay may isang pasyente na hindi nakinig at tumakbo. Ngayon nahanap niya ang pasyente at nagising na rin siya kaya bumalik siya sa trabaho gaya ng dati. Kinabukasan nagkita ulit si Yeon Kyung at Heo-im. Tinanong niya si Yeon Kyung na nabalitaan daw niya na ang mga doktor sa kabila ay napakayaman at kung maaari siyang pumunta doon para magtrabaho. Ngunit naisip ni Yeon Kyung na siya ay baliw. Pagkatapos magbayad ng tanghalian ni Heo-im umalis si Yeon Kyung. Si Heo-im na matagal na siyang hindi nakakaamoy ng kanin at nang kakainan niya may nakita siyang batang babae na nakaupo sa tapat niya. Kaya naman binigyan siya ni Heo-im ng pagkain. Ang hindi niya alam na ito ay ang pasyente ni Yeon Kyung. Hinahanap ni Yeon Kyung itong pasyente na ito. Ang pasyenteng ito ay nagkaroon ng myocardial infarction at hinanap niya ito buong oras kung saan-saan. Dito nakita niya si Heo-im, tinawag niya ang security guard para paalisin siya. Kaya naman hindi na siya nakabalik sa hospital. Buti na lang at nakita niya ang babae kanina. Nagpasalamat ang babae sa karneng binigay nito sa kanya at hinayaan niya itong itulak ang kanyang wheelchair papasok sa hospital, kaya mas naging malapit sila. Kinuha ng makulit na babae ang kanyang set ng mga karayom. Para ibalik ang karayom ay kailangan niya itong habulin. Ngunit nang makapasok sa bulwagan ang babae ay nawalan ng malay. Sa ganitong sitwasyon ay napilitan siyang gamitin ang kanyang karayom upang iligtas ang pasyente. Sa oras na iyon ay dumating din si Yeon Kyung, pagkatapos suriin ang kanyang tibok ng puso alam niyang niligtas ni Heo-im ang pasyente. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi lang siya pinasalamatan ni Yeon Kyung kundi binigyan din siya ng isang masakit na sampal. Akala pala ni Yeon Kyung si Heo-im ang naglabas sa pasyente. Sa galit na tinawag ni Yeon Kyung ang pulis na kunin si Heo-im. Pagkaalis niya nakita ni Yeon Kyung sa CCTV at nalaman niyang nailigtas nga ni Heo-im ang buhay ng dalaga. Pagdating sa istasyon ng pulis maingat na tinanong ng pulis si Heo-im. Ngunit kakaibang walang impormasyon tungkol sa kanya sa file at hindi ma-verify ang fingerprints nito. Kaya siya ay nakakulong sa istasyon, nakita ni Heo-im na ang pulis na ito ay may karamdaman. Kaya siya ay nag-alok na tulungan siya sa isang medikal na pagsusuri. Ngunit noong siya ay naghahanda para sa acupuncture ay dumating si Yeon Kyung at nagpiyansa siya sa kanya. At humiling sa kanya na huwag magbigay ng acupuncture sa iba, dahil akala niya ay walang lisensya si Heo-im na magsugawa nito. Bago umalis si Yeon Kyung tinulungan din niya si Heo-im sa pagtahi ng kanyang sugat. Si Heo-im ay naglakad-lakad lamang mag-isa, pagod at inaantok.
Umasa siya sa kanyang nararamdaman para pumunta sa isang pamilya. Ang may-ari ng bahay na ito ay ang anak ng matandang si Choi Chun na nakilala ni Heo Im sa police station at siya rin ang lolo ni Yeon Kyung. Nalaman ni Heo Im na ito ay dating hospital. Na-curious siya at nagtanong tungkol sa lahat ng bagay doon. Ngunit mukhang hindi siya pinapansin ni Choi Chun. Ngunit magiliw pa rin niyang hinayaan si Heo Im na matulog ng magdamag. Pagkatapos bumangon kinabukasan nalaman ni Heo Im na ang lugar na ito ay isang maliit na oriental clinic at si Choi Chun ang may-ari nito. At ang natitirang lalaki at isang babae ay parehong empleyado dito. Tumingin si Heo Im sa walang laman na klinik na ito at tinanong ang staff kung may trabaho na maaaring magpakain sa kanya. Gayunpaman siya ay pinalayas ng walang anumang tugon. Pag-alis niya ay may nakita siyang bisikleta ng mga bata sa gilid ng kalsada. Dahil sa kuryosidad ay umupo siya sa bisikleta upang subukan. Nang hindi inaasahan ay madulas ang daan kaya dumiretso siya sa sasakyan at dinala siya muli sa hospital. Pagdating niya ng nagkataon na ito ang hospital na pinagtatrabahuhan ni Yeon Kyung. Akala ng mga nurse doon ay kasintahan niya si Heo Im. Nakita niya si Heo Im kaya pinalabas niya ito, bago umalis mabait na tinulungan niya si Heo Im na pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkaalis ni Yeon Kyung nakasalubong ni Heo Im ang babaeng pasyente at ito ay si Hara na tatakas na sana. Habang nag-uusap ang dalawa nakita niya si Yeon Kyung. Nagtago si Heo Im sa likod para hindi siya magalit. Bago umalis sinabi niya kay Hara, kung alam niya kung ano ang pinakamahirap sa pagiging doktor. Ay kapag nawala ang taong gusto mong iligtas kahit na kaya mo naman silang iligtas. Dahil sa mga salitang ito si Hara ay pumayag na magpa-opera. Noong gabi ng si Heo Im ay pagala-gala sa hospital. Bigla siyang nakakita ng ambulansya, isang grupo ng mga tao na naaksidente. Agad siyang tumakbo sa loob ng hospital, sa mga oras na ito ay nawalan ng malay si Yeon Kyung dahil nakita niya ang taong naaksidente. Dali-daling binuhat ni Heo Im si Yeon Kyung, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan ito ng matalim na bakal sa kanyang katawan. Pagkatapos natagpuan muli ni Heo Im ang kanyang sarili na nawalan ng malay. Pagkagising nila siya at si Yeon Kyung ay nasa gubat. Bumalik sila sa panahon ng Joseon, si Heo Im ay wala man lang oras para magpaliwanag. May tigre na biglang sumulpat sa gubat, para tumakas hinawakan niya si Yeon Kyung sa kamay at tumakbo palayo hanggang sa makarating sa ligtas na lugar. Si Yeon Kyung ay natarante at hindi makapaniwala na bumalik siya sa Joseon. Matapos ang isang pagtatalo ay pumasok siya sa hospital nagpalit siya ng ibang damit at siya ay nagnakaw ng damit ng isang babae para kay Yeon Kyung. Sa pagkakataong ito si Yeon Kyung ay pinag-uusapan dahil sa kakaibang pananamit nito. Tumingin siya sa mga tao at sa kasalukuyang lugar at sa wakas ay nakumpirma niya na siya ay dumating sa panahon ng Joseon. Sa sandaling ito ay may isang taong nakasakay sa isang kabayo na sumugod. Nang malapit ng sugurin si Yeon Kyung sa pamamagitan ng isang kabayo nagpakita si Heo Im. Niyakap niya si Yeon Kyung sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay pinasuot siya ng Amerikana at inilabas siya sa lugar. Pagkatapos nadalhin siya, sa wakas ay kumalma siya. Tinanong niya ito kung bakit siya bumalik sa panahon ng Joseon. Noong malapit na siya para magpaliwanag ay bigla niyang naalala ang nangyari. Na kapag ang kanyang buhay ay nasa panganib siya ay magta-time travel. Pero hindi niya masabi kay Yeon Kyung sa oras na ito. Binigyan siya ng damit at sinabihan siyang isuot niya ang mga iyon. Dahil ang mga damit na ninakaw niya ay pagmamayari ng isang maharlika. Kaya kapag may nakasalubong silang kahit sino sa kalye lahat sila ay natatakot. Nang makita ang mga kawawang bata si Yeon Kyung ay nagmamadaling naglabas ng candy sa kanyang bulsa na nagpapakalma sa kanila. Si Heo Im na nakatayo doon ay iba rin ang pananaw tungkol kay Yeon Kyung. Ngunit sa pagkakataong ito si Heo Im ay isang wanted na kriminal kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng malaya sa publiko. At pagkatapos ay pumunta siya sa hospital na iniwan si Yeon Kyung sa isang maliit na sulok. Lumapit si Yeon Kyung sa pinto at nakita niyang may nahimatay sa lupa. Agad niyang inilabas ang mga gamit na dala niya, na naglalayong mag-diagnose para sa taong iyon. Ngunit nang gagawin niya ito ay pinigilan siya ni Heo Im. Agad siyang lumabas para magbigay ng acupuncture sa pasyente, gamit ang kanyang pamamaraan para mailigtas ang buhay ng taong iyon. Tapos pumunta sila sa isang inn, sabi ni Heo Im na kailangan daw niyang pumunta ulit sa hospital. Kaya iniwan niya si Yeon Kyung doon pero sa di inaasahang pagkakataon may mga kaunti palang kaaway si Heo Im. Sabi nila na si Heo Im ay hypocritical moralizer, si Yeon Kyung na narinig niya ang mga sarkastikong salita na ito kaya maagap siyang tumayo para protektahan si Heo Im. Ang grupo ng mga tao ay nakaramdam ng galit at gustong ilayo si Yeon Kyung. Ngunit agad siyang naglabas ng pepper spray, dahilan upang pansamantalang mahulog ang mga ito. Nakinig sa asawa ng may-ari at pumunta sila sa bahay na gawa sa kahoy. Sa pagkakataong ito dinala niya ang kanyang mga kaaway doon. Sinugod nila ang bahay at sinunog ito, ngunit ang bahay na ito ay naglalaman ng yaman na naipon ni Heo Im sa paglipas ng mga taon. Tiningnan niya ang kayamanan at sumugod para kunin ito. Ang eksenang ito ay nakita rin ni Yeon Kyung. Sa tabi niya naalala niya ang sinabi ng iba na maaaring si Heo Im ay talagang ipokrito. Noong malapit nang mamatay ang dalawa sa apoy. Ngunit isang himala muli, dahil sila ay bumalik sa Seoul. Pagkabalik sa Korea agad na tumakbo si Yeon Kyung sa silid ni Hara. Ang babae na si Hara ay naghihintay pa rin sa kanya upang maoperahan. Si Heo Im ay naiwan sa labasa nakita niya ang Shin Oriental Medicine Hospital's building sa hindi kalayuan at nagpasya siyang ipaglaban muli ang kanyang career. Pumunta siya sa reception at nagtanong kung ano ang gagawin para maging doktor doon. Ngunit nakilala niya ang lalaking nagbigay ng bulaklak kay Yeon Kyung na si Jae-ha.
Ang apo din ng direktor ng hospital na ito, tumingin siya kay Heo Im ng kakaiba at sinabi na ang unang bagay para maging isang doktor doon ay ang pagkakaroon ng resume. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon ay tinawag si Yeon Kyung sa opisina ng direktor. Kung saan nandoon, ay hindi lamang si Director Shin kundi din si Director Jo ng Shin Oriental Medicine Hospital. Do ay tinanong niya si Yeon Kyung kung sino ang nag-acupuncture para kay Hara noong araw na iyon. Naramdaman ni Yeon Kyung ang kanyang masamang intensyon kaya nagsinungaling siya. Ngunit paglabas niya ng pinto ay nabalga niya siya, para ilayo siya sa mga taong iyon at hinailas siya ni Yeon Kyung sa isang sulok. Pagkaalis ng mga iyon ay agad niyang itinulak si Heo Im at hinayaan siyang bumalik sa kanyang mundo. Sinabi niya na ang mga taong gaaman sa pera na tulad niya ay hindi maaaring maging doktor. Pagkatapos magsalita ang dalawa ay pumunta sa kani-kanilang landas. Hindi na niya hinintay ang paliwanag ni Heo Im at umalis. Dahil si Heo Im ay walang matutuluyan, kaya naman bumalik siya sa bahay ni Choi Chun at humiling sa kanya na tulungan siyang magbayad ng kanyang tiket. Tinanong ni Choi Chun kung ano ang pangalan niya. Kaya naunawaan din niya na siya ang sikat na doktor sa mga medikal na libro. Noong gabing iyon si Yeon Kyung ay bumalik sa bahay at nadatnan ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Pagkatapos ay nagsisigawan sila ng sabay. Tapos nalaman ni Heo Im na ang matanda ay lolo ni Yeon Kyung at ito ay bahay niya. Kinabukasan ay nagsulat si Heo Im ng kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Ngunit nasaksihan ito ni Choi Chun, ngunit sa ngayon ay hindi siya dapat umalis. Hanggat hindi siya nakakapagbayad ng pera at wala siyang pagpipilian ngunit manatili dito at maglilinis o suriin ang ilang matatandang tao. Nakilala niya ang isang matandang babae na nagdusa ng dementia, dito ay napagkamalan niya itong anak. Ngunit dahil gustong niyang buuin ang kanyang career, nang hindi napansin ng lahat ay pumunta siya sa hospital. Sinundan niya sina Direktor Jo at Jiha sa male toilet, nang ibibigyan na sana niya ang kanyang resume sa kanila. Dumating si Yeon Kyung sa pinto ng banyo upang pakinggan ang kanyang sinabi. Ngunit pagkatapos ay hindi niya maiwasang sumugod at kalagkarin siya palabas doon. Ngunit ang resume ni Heo Im ay nakarating na sa direktor. Habang si Heo Im ay nagalit kay Yeon Kyung dahil sa pagpahil sa kanya. Sinabi niya na huwag husgahan ang buhay ng ibang tao. Pagkatapos makipag-usap si Heo Im bumalik sa Shin Oriental Medicine Hospital. Ngunit nakakita siya ng isang lalaki na nakahandusay sa sahig. Nang gagamutin na ni Heo Im gamit ang acupuncture, pinigilan siya ni Yeon Kyung at inakala ng nasasakupan na siya ay isang baliw at nanggugulo, kaya gusto nilang hulihin siya. Sinenyasan ni Yeon Kyung si Heo Im na tumakas. Ngunit ang direktor ay nasaksihan ang lahat ng ito. Salamat sa tulong ni Yeon Kyung nakatakas si Heo Im sa kasawian. Ngunit ang kanyang lugar ay nadiskubre ni Jiha. Tinawag niya si Heo Im para pumunta sa isang tahimik na lugar at sinabi sa kanya na siya ang pabigat kay Yeon Kyung at sinabihan siyang itigil na ang pang-iistorbo kay Yeon Kyung. Umuwi si Heo Im pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Walang pagpipilian kundi bayaran ang utang kay Choi Chun sa pamamagitan ng paggawa ng gawaing bahay. Ngunit ang mga taong nakasanayan na sa mga medikal na eksaminasyon tulad ni Heo Im ay walang alinlangan na masasanay sa boring na buhay na ito. Sinabi sa kanya ni Choi Chun na kunin ang bag dahil pupunta sila sa isang lugar na kasama niya. Dumating sila sa isang sulok ng istasyon at ito ay puno ng mga palaboy. Dinampot ni Choi Chun ang tasa ng gamot at sinuri sila ng libre. Doon nag-aatubili sinabihan niya si Heo Im na ipamahagi ang gamot para sa kanila. Nang matapos silang dalawa sa kanilang trabaho at aalis na sana ang isang palaboy na lalaki ay biglang nawalan ng malay. Pumunta sila sa gilid ng taong iyon. Na-diagnose ni Choi Chun na may hindi pagkatunaw ng pagkain ang pasyente. Ngunit nang malapit na siya para mag-inject kitang-kita ni Heo Im na hindi na steady ang kamay ni Choi Chun sa paghawak ng karayam. Kaya naman nag-alok siya na hayaan siyang gawin ito para sa kanya. Sa kanyang suporta ang lalaking walang tirahan ay nagkamalay din at lahat ay natuwa kay Heo Im. Pagka-uwi ni Heo Im binuksan niya ang pinto at nakita niya si Yeon Kyung nakaupo. Naisip niya na tinanggal si Yeon Kyung sa hospital dahil sa kanya. Pero sinabi sa kanya ni Yeon Kyung na day off niya ngayong araw. Unti-unting nagbukas ang topic sa pagitan nila at habang nag-uusap sila ay mas masaya sila. Pagkatapos noon ay agad na dumating si Jiha, nang makita silang dalawa na ganoon kasaya, ay galit na galit siya. Pero sa loob niya nagkunwaring walang pakialam. Noong gabing iyon pareho silang gutom kaya late na silang naghapunan na magkasama. Biglang naisip ni Yeon Kyung ang sinabi ng psychiatrist dati. Tinanong si Heo Im kung nagkita na ba sila dati, sinabi niyang hindi pa. Habang hindi inaasahan sa Joseon ay may isang lalaki sa bilangguan sa oras na ito na may hawak na larawan ng kanyang pagkabata sa kanyang kamay at may sinasabi. Kinabukasan ang matandang babae ay pumunta sa Oriental Medicine Clinic, kumuha siya ng isang pil at sinabing gusto niya itong ibigay kay Heo Im. Dahil dito si Heo Im ay naluha, dahil nung bata pa siya ang bagay na ito ay malangyang bagay. Noong malapit nang mamatay ang kanyang ina niya dinala niya ang bagay na ito para mapagamot ang kanyang ina. Pero akala ng lahat ng nasa ospital ninakaw niya ito. Bilang resulta namatay ang kanyang ina dahil hindi siya nagamot sa oras. Habang tinitignan ni Yeon Kyung ang mukha ni Heo Im naiintindihan niya kung bakit mahal na mahal niya ang pera. Pagkatapos ng medical examination ang dalawa ay nagtungo sa supermarket. Pagkatapos mamili ay balak na nilang umuwi, ngunit nagkaroon ng aksidente sa motorsiklo sa kalsada. Nawalan ng malay si Yeon Kyung dahil sa eksenang iyon, dinala siya ni Heo Im sa hospital. Ngunit hindi na siya makabalik sa hospital dahil sa mga naunang pangyayari. Noong siya ay balisang naghihintay si Director Jo ay sumulpat. Pagkagising ni Yeon Kyung hindi na siya nakita ni Heo Im bigla na lang siyang nawala.
Makalipas ang ilang araw sa press conference ng Shin Oriental Medicine Hospital, nakita ulit ni Yeon Kyung si Heo Im pagkaraan ng mahabang panahon. Malinis na siya at nakasuot ng suot na mukhang maliwanag. Nagpakita siya sa press conference bilang doktor ng ospital. Sa unang araw ng trabaho ni Heo Im, ang pasyenteng gagamutin niya ay isang taong may sinusitis. Kumpiyansa siyang nag-inject ng karayom para sa pasyente at matagumpay na nakatulong sa pasyente na maging komportable. Ngunit ang pasyente ay biglang nagkaroon pagdurugo ng ilong na hindi makontrol. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Heo Im ng ganoong sitwasyon kaya nakaramdam siya ng pagkataranta. Sa oras na ito pumunta si Jihan na nalaman na ang pasyente ay kumuha ng spear and steel noon na naging sanhi ng nosebleed. Sa gabi pumunta si Heo Im sa silid ni Hara, bumubuti na si Hara. Pagkaalis niya sa silid nakatagpo niya si Yeon Kyung. Lamambat ng husto ang relasyon nilang dalawa dahil sa meeting na ito. Pero sa paglakad niya palabas ay nakasalubong niya si Jiha para sunduin si Yeon Kyung. Sa harap ni Yeon Kyung sinabi niya na hindi sapat si Heo Im. Sinabihan niya si Yeon Kyung na sumakay na sa sasakyan at kailangan niyang kausapin ng pribado si Heo Im. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nagpasensya si Heo Im at diretsong sinabi kung nag-aalala ba siya sa pasyente o sa kanyang posisyon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, kinabukasan sinadya ni Jiha na maghiganti kay Heo Im. Hindi siya nagayos ng pasyente para kay Heo Im sa hindi inaasahang pagkakataon pagkatapos na napagtanto ni Heo Im na wala siyang mga pasyente ay lumabas siya ng klinika. Nasuri niya ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mukha at sinamantala ang pagkakataong ito na ipamahagi ang mga business card sa maraming tao. Ang trick na ito ay talagang gumana, maraming tao ang nakapila kay Heo Im para magpasuri. Nagpunta si Yeon Kyung sa kantin para kumain nang hindi sinasadyang nakasalubong niya si Heo Im dito. Pagkaupo niya tinanong siya ni Heo Im tungkol sa impormasyon na may kinalaman sa Spiran. Sinagot ni Yeon Kyung isa-isa ang tanong, ngayon naramdaman ni Heo Im na nakahanap na siya ng straw para iligtas ang kanyang buhay. Basta may problema siya sa makabagong gamot ay tatanungin niya si Yeon Kyung ng ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali ay mabilis na umunlad ang kaalaman ni Heo Im sa modernong medisina at natural din na dumating sa kanya ang pagkakataon. Isang araw biglang natigilan ang isang counselor at hindi na nakapagsalita. Inimbitahan ng director si Jiha at Heo Im na gamutin ang counselor. Matapos itong i-diagnose ni Jiha gusto niyang mag-acupuncture sa counselor. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang acupuncture method ay wala epekto sa kanya. Si Heo Im na nakita ang pagkakamali ay gusto niyang subukan ito. At ang kanyang pagtatangka ay nailigtas ang counselor. Pagkatapos niyang gawin ay ipinaliwanag din niya ang lahat sa paraan ng modernong medisina na labis na nagpahiya kay Jiha. Sa oras na ito nalaman ni Yeon Kyung ang balita mula sa isang kasamahan. Naniyaya siya ng direktor si Heo Im na magtrabaho sa kanya. Kaya agad siyang pumunta para hanapin si Heo Im. Sinabihan niya itong umalis kaagad sa kanyang trabaho at baka malagay siya sa panganib. Habang sila ay nagtatalo ang isang grupo ng mga gangster ay lumitaw. Upang protektahan si Yeon Kyung naglapat siya ng acupressure upang mapatamba ang mga taong ito. Ngunit hindi siya nag-ingat sa oras kaya't si Heo Im ay nasaktan sa ulo. Sa sandaling siya ay nawalan ng malay ay umihikot ang mundo. Pagkatapos magising nakita nila lumipat muli sila pabalik sa Joseon. Doon ay may nakasalubong silang grupo ng mga sundalo. Buti na lang may pepper spray sa bulsa ni Yeon Kyung ginamit nila ito para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Tapos nagtago sila sa silid, sinabi ni Heo Im na ang pinakadelikadong lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Pero sa hindi inaasahan dahil medyo halata ang kilos nila nahuli pa rin sila. Dinala nila si Heo Im sa kulungan at dinala si Yeon Kyung sa kanyang lugar. Sa kulungan nakilala ni Heo Im ang isang doktor na nagrekomenda kay Heo Im sa emperador noong taong iyon. Nagkatinginan silang dalawa, sinabi ng doktor kay Heo Im siya ay hindi magaling. Nalaman din ng doktor ang dalawang magkaibang mundo. Sinabi sa kanya ng doktor na ang baluktot na pananaw sa mundo ay nagdadala sa kanya sa maling direksyon sa medikal na landas, upang siya ay mapunta sa tamang landas ng isang mahusay na doktor. Sa oras na ito isang mandarin ay dumating upang sabihin na ang doktor ay maaaring palayain. Bago umalis sinabi niya kay Heo Im, kung ang isang doktor ay hindi alam kung saan ang kanyang sariling halaga ay sayang lang. Samantala si Yeon Kyung ay nagawang makatakas. Kailangan niyang pumunta para iligtas si Heo Im at pagdating niya sa pintuan ay may nakita siyang matandang lalaki. At ito ang doktor, inilabas niya ang bag na nakalimutan ni Yeon Kyung noong nakaraan at sinabing matamis ang candy na nasa loob nito at matagal na siyang hindi nakatikim nito. Si Yeon Kyung ay nagulat sa kanyang sinabi. Sinabi ng doktor na magkikita pa sila sa hinaharap. Sinabi niya kay Yeon Kyung na maraming nasaktan si Heo Im para maging ganoon at baka si Yeon Kyung lang ang makapagpabago sa kanya. Sa oras na ito si Heo Im ay nailigtas ng isang tao. Ngunit siya din ang nagsunog sa kanyang bahay. Ang taong ito may tangang kapatid at ngayon siya ay binugbog hanggang sa malapit na siyang mamatay. Kaya ang taong ito ay humingi ng tulong sa kanya. Naalala niya ang kanyang responsibilidad bilang isang doktor. Kaya agad niyang sinimulan ang pagsusuri sa pasyente. Habang si Yeon Kyung ay nakatakas at nakilala rin ang assistant ni Heo Im at nagsabi kay Yeon Kyung na dati ay isang napakabait na tao si Heo Im. Madalas siyang pumunta sa silid ng mga manggagawa upang suriin ang mga ito. At tinanggihan pa ang mga kahilingan ng mga maharlika. Minsan noong sinusuri ni Heo Im ang isang kasambahay ay nakita sila ng kanyang amo kaya naman pinhirapan nila si Heo Im. Kasabay nito napagaling ni Heo Im ang kapatid ng lalaki. Biglang sumugod ang kanilang guro at pinagalitan siya. Dahil nang ahas siya na gumawa ng kahit anong bagay sa kaunting talento.
Kinaladkad niya ang kapatid na sinagip ni Heo Im. Desperadong tinawag ng kapatid ang pangalan ng kanyang kapatid bago siya namatay. Si Yeon Kyun ay nasa labas ng pinto at si Heo Im ay nakaluhod sa lupa. Walang magawang pinagmasdan ang lahat. Ang tunog ng patpat na may halong sigaw ng kanyang nakababatang kapatid. Gumapang siya sa kanyang kuya. Sa pagkakataong ito kailangan niyang magmakaawa na aminin na siya isang duwag. Tumingin kay Heo Im, hindi siya kamukha ng lalaking lagi niyang nakakabiruan. Pagkatapos ay ikinulong sila sa imbakan ng kahoy na panggatong. Iniligtas sila ni Yeon Kyung ng gabing iyon. Matapos ilibing ang hangal na kapatid, sinabi ni Heo Im na tapusin sila. Pagkagising nila bumalik sila ng Korea. Pagkatapos nito naging malamig na si Heo Im kay Yeon Kyung. Sinabihan siya na ingatan ang kanyang sarili. Pagkatapos makipag-usap umalis na siya ng walang lingon-lingon. Hindi sinasadyang nakasalubong niya ang pulubi sa istasyon noon. Pinakiusapan si Heo Im na gamutin ang sugat ng isa pang pulubi. Ngunit hindi niya alam kung bakit nagmamakaawa siya. Nagmamadaling umalis si Heo Im, parang may naalala siya. Pagkaalis niya agad na hinubad ang kanyang damit, dinampot ang karayom at tumakbo sa tulay at itinapon ito sa tubig. Tila naintindihan ni Heo Im na kahit sa anong mundo pa siya ay palaging may class division. Kaya sa mundong ito gusto niyang baguhin ang kanyang sarili na lumalaban pa rin para sa kapangyarihan at pera. Pagkatapos gawin ang desisyon na iyon ay naging malupit siya. Hanggang sa kinabukasan ay malamig din na binati ni Heo Im si Yeon Kyung. Pagkatapos dinala si Heo Im sa isang mayamang pamilya. Matapos ipakita ang kanyang profesionalismo, nakuha niya ang tiwala ng pamilyang iyon. Dinala nila siya sa isang silid para sa pagsusuri at sa sandaling mabuksan ang pinto ay nakita niya ang isang binata na nakayuko sa kama. Alam niya na ang binata na ito ay nasa ilalim ng isang psychological state. Napag-alam ni Heo Im na ang binatang ito ay addicted. Sinimulan siyang gamutin ni Heo Im ng acupuncture at unti-unting hindi na siya masyadong mahina. Natuwa ang ama ng binata sa kanya, ngunit nang aalis na sana siya ay hinawakan ng binata ang kanyang kamay. Nakiusap siya na palayain siya, ngunit hindi siya pumayag. Dahil lalong dumami ang pasyente ni Heo Im, mas maraming pera ang kinita niya. Sa ilalim ng pamumuno ni Direk Jo ngayon ay mayaman na lamang ang kanyang ginagamot. Ngunit kahit na nasa kanya ang mga bagay na iyon ay hindi siya natuwa. Isang araw ang matandang babae ay gusto daw niyang makita si Heo Im. Ngunit pagkatapos na makita ay hindi siya kinilala ni Heo Im. At umalis siya para pumunta sa bahay ng adik na lalaki. Habang ginagamot siya, sinaksak niya ng matalim na panulat si Heo Im. Pagkatapos noon ay sinamantala niya ang pagkakataong tumakbo palabas. Ngunit saglit na pagtakbo ay nawalan siya ng malay sa pisikal na kadahilanan. At pagkatapos ay dinala siya sa hospital kung saan nagtatrabaho si Yeon Kyung. Si Heo Im na walang pag-aalaga sa kanyang mga pinsala ay sinundan siya sa hospital. Hinarap siya ni Yeon Kyung at gusto siyang tanungin ng ilang mga katanungan, ngunit hindi siya pinansin ni Heo Im. Sa sandaling ito ay tinawag ni Director Jo si Heo Im. Nang marinig ni Yeon Kyung ang kanilang pag-uusap, pagkaalis ng direktor sinabihan niya si Heo Im na tumigil na. Nakipagtalo sila ng sandali at si Heo Im ay umalis. Dumating siya sa kalsada malapit sa bahay ni Choi Chun, nakasalubong niya ang matandang babae na sinuri niya dati. Sinabi nito sa kanya na walang malay ang matandang babae sa kalsada. Dahil gusto niyang bigyan siya ng cookie. Agad siyang tumakbo sa lugar kung saan nakita niya na walang malay ang matandang babae. At gagamutan na sana niya ito, ngunit napagtanto niyang naitapon na niya ang bag ng mga karayom. Si Heo Im ay walang gamit na pinakinggan ang lalong mahinang tintig ng puso ng matanda at naalala ang panahong umalis ang kanyang ina sa mundo. Napasigaw siya at umiyak, buti na lang sa pagkakataong iyon ay biglang sumulpat si Yeon Kyung. Agad siyang naglabas ng isang bag ng gamot para iligtas siya at sa wakas ay unti-unting iminulat ng matandang babae ang kanyang mga mata at sabay nilang dinala sa hospital. Nagtago si Heo Im sa isang sulok dahil hindi siya naglakas loob na humarap sa kanya. Matapos siyang matagpuan, sinabi ni Yeon Kyung na ayos lang ang matandang babae. Sa oras na ito nagsorry siya sa kanya dahil sa nangyari kagabi. Noong sumunod na araw sina Heo Im at Yeon Kyung mas naging maayos na din. Pagkatapos nakasalubong ni Heo Im si Jiha at niyaya niya si Heo Im sa isang party. Si Heo Im hindi alam kung anong trick ang lalaruin ni Jiha pero pumayag pa rin siya. Pagkatapos ay pumunta siya kay Hara, habang nakikipag-usap kay Hara. Nagsabi siya na gusto niya na bumili ng isang regalo. Pumunta sila sa isang tindahan ng alahas, pumili siya ng isang pulse earrings na may puso at sinabi sa kanya na ang puso ay kumakatawan din sa pag-ibig. Sinabi ni Hara kay Heo Im na ibigay niya ito kay Yeon Kyung. Hindi niya inaasahan na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Hara. Noong gabing dumating si Heo Im sa party, sinadya ni Jiha na gumawa ng pekeng pagkakakilanlan para kay Heo Im. Nang biglang pumasok si Director, tinulungan niya si Heo Im na mag-relieve at tinawagan si Jiha ng pribado at sinabing bawal siyang makipag-away kay Heo Im hanggang sa susunod na buwan. Sa oras na ito nakatanggap si Yeon Kyung ng notification na may emergency surgery. Nahinimatay ulit si Hara dahil sa pagod, tiningnan ni Yeon Kyung ang maputlang mukha ng dalaga at agad na sinimulan ang operasyon. Narinig din ni Heo Im ang balita at naghintay sa labas ng pinto. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nailigtas si Hara. Lumabas si Yeon Kyung sa operating room sa pagkabigla. Patuloy na pumapatak ang mga luha ni Yeon Kyung. Habang pauwi ang kanyang lolo ay hindi alam ng kanyang lolo kung paano siya ay comfort. Malungkot si Yeon Kyung kaya gusto niyang tumakbo palabas para makalanghap ng hangin. Ngunit nakasalubong niya si Heo Im na sumusunod sa kanya. Sa oras na ito nagpakita rin si Jiha para ihatid si Yeon Kyung. Habang nasa daan naalala ni Yeon Kyung ang kanyang pagkabata.
Hinihintay siya ng kanyang ama sa kalsada ngunit dahil sa sobrang bilis nahulog ang manika. Gusto ng ama na kunin ang laruan para sa kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad ay nabundle siya ng isang truck. Nakahiga siya na puno ng dugo dahil sa psychological ghost na ito na hindi makahinga si Yeon Kyung. Nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at naglakad si Yeon Kyung. Ngunit hindi niya nakita ang malaking truck na paparating. Nang nakita niyang malapit ng matamaan si Yeon Kyung, tumakbo si Heo Im para yakapin siya. Dahil dito muli silang bumalik sa Joseon, pagkatapos na aliwin ni Heo Im si Yeon Kyung, pumunta siya upang humanap ng tubig na maihinom nito. Sa sandaling ito nadiskubre niyang bumalik sa kanya ang mga karayam. At nang si Yeon Kyung ay nakaupo mag-isa ay may nakilala siyang dalawang bata. Isang lalaki at isang babae, pinagsaluhan nila itong pagkain. Nang makita nila si Heo Im na paparating ay nagtago sila sa isang sulok. Nang may biglang nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa nayon. Mula sa malayo ay agad na niligtas ni Heo Im ang dalawang bata. Dinala nila sa kagubatan ngunit ang kanilang mga galaw ay natuklasan pa rin ng mga kalaban na Hapones. Napalibutan sila ng mga kalaban. Sa sandaling ito ay lumitaw ang general na siya ang nagligtas kay Heo Im at Yeon Kyung noon. Hiniling niya sa kanyang mga kawal na kunin si Heo Im at dinala si Yeon Kyung at ang dalawang bata sa ibang lugar. Dinala niya Heo Im sa isang silid, hiniling sa kanya na pagalingin ang pasyente. Kung hindi niya ito mailigtas si Yeon Kyung at ang dalawang bata ay ipinadala sa kaharian. Wala siyang ibang magagawa kundi gamutin ang taong nakahiga doon. Matapos gamutin ang mga pasyente, tinupad nila ang kanilang pangako na palayain sila. Nang pauwi na sila, ang bata ay natama ng palaso. Dinala ni Heo Im ang bata upang maghanap ng lugar. Buti na lamang at may ilang mga monghe na sumulpat. Dahil hindi pa nakakita si Heo Im ng sugat na ganito. Hinayaan lamang niya si Yeon Kyung na gawin ito para sa kanya. Ngunit tiningnan ni Yeon Kyung ang sugat at naalala niya si Hara. Si Heo Im ay nagsabi sa kanya na subukan ang kanyang makakaya bilang isang doktor. Salamat sa panghihikayat ni Heo Im ay nagsagawa ng operasyon si Yeon Kyung sa bata. Pagkatapos ng ilang araw nang iuuwi na sana nila ang dalawang bata. Ngunit pagdating nila sa nayon ay napag-alaman nilang ang lugar na ito ay sinira. Nang makita ang eksenang ito, kailangan nilang manatili upang pagalingin ang lahat. Habang sila ay nag-uusap, si Yeon Kyung biglang naalala ang aksidente sa nakaraan. Niligtas siya ng isang tao at ang taong iyon ay ang doktor. Agad niyang napagdesisyonan na puntahan siya para masolusyonan ang misteryong ito. Pinuntahan nila ang lugar kung saan nakatira ang doktor ngunit wala siya doon. Biglang may mga grupo ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Dumating sila para mahuli si Heo Im, dahil hindi kasali assistant nito kaya sinabihan niya itong tumakbo muna. Sa mga sandaling ito ay may isang taong kumuha kay Yeon Kyung. Si Jino na nakatayo sa isang sulok na nanunood sa kanila, niligtas niya si Yeon Kyung. Sa pagkakataong ito ay isang espada ang biglang tumusok sa likod ni Heo Im. Nahuli si Yeon Kyung kaya walang paraan para matulungan siya. Pagkagising niya ay napagtanto ni Heo Im na siya lang pala ang nakabalik sa Korea at wala si Yeon Kyung. Nagmamadali siyang bumangon at gustong bumalik sa Joseon at saka siya nahimati muli. Dinala siya ng mga dumaraan sa hospital. Pagkagising ang unang ginawa ni Heo Im ay humiling na gusto niyang mamatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naisip ng doktor na baliw siya, kaya binigyan niya ito ng pampakalma na injected para makatulog siya. Nang mga oras na iyon ay sumugod din si Jiha sa hospital. Tinignan niya si Heo Im sa hospital, hindi niya nakita ang figure ni Yeon Kyung. Tinanong siya ni Jiha ng malakas, ngunit gusto ni Heo Im na bumalik sa Joseon. Ngunit nakatali ang mga kamay at paa niya. Kaya hiniling niya kay Jiha na pakawalan siya. Nakita ni Jiha na mukhang hindi nagsisinungaling si Heo Im. Kaya pinakawalan niya ito at sinamantala ni Heo Im ang isang bag ng karayom at sinaksak ang sarili ng karayom sa dibdib. Muling naglakbay si Heo Im sa Joseon ngunit pagdating niya nakita niyang wala na si Yeon Kyung. Samantala si Yeon Kyung ay nagkamalay na, ang taong nagligtas sa kanya ay ang doktor. Alam ng doktor na naalala ni Yeon Kyung ang lahat. Noong taong iyon dahil masyado pa siyang bata kaya hindi niya maintindihan kung anong taon ang kanyang nilakbay. Dito ay nasaksihan niya ang car accident ng ama ni Yeon Kyung kaya kinuha niya ito para alagaan. Pero dahil sa sobrang sakit ng alaalang iyon ay pinili ni Yeon Kyung na kalimutan ito. At ilang sandali pa ay dumating si Heo Im at nakita si Yeon Kyung. Mahigpit ang yakap nila sa isa't isa pagkatapos ng napakaraming bagay na nangyari. Hindi nagtagal pagkatapos nilang magpaalam sa doktor para bumalik sa Korea. Pagdating sa Korea, dinala ni Heo Im si Yeon Kyung sa hospital. Lagi itong nasa tabi niya, natakot siya na ang doktor ay masyadong mabigat ang kamay at ang mga tahi ay masama. Pagkatapos gamutin ang sugat, si Heo Im rin ang nag-alaga sa kanya. Ang relasyon nila noong panahong iyon ay nananatiling malapit. Pagkatapos ng matamis na sandali ay medyo matamlay siyang tiningnan ni Yeon Kyung. Kaya sinabihan niya itong umuwi at magpalit ng damit. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa direktor, alam din ng direktor ang tungkol sa doktor. Pero kahit anong itanong ni Heo Im, tumanggi siyang sumagot ng diretso. Kinagabihan pumunta si Heo Im sa ospital para asikasuhin si Yeon Kyung. Habang kausap si Heo Im, ipinakita niya ang mga acupuncture points sa katawan. Sa hindi inaasahang sandali hinalikan ni Heo Im si Yeon Kyung at hindi na tumanggi si Yeon Kyung. Si Yeon Kyung at Heo Im ay bumalik sa trabaho kinabukasan. Dinala ni Director Joe si Heo Im sa bahay ng isa pang tycoon. Si Heo Im ay sadyang nagdulot ng gulo sa panahon ng diagnosis. Hindi tumugma sa paliwanag ni Director Joe, ginawa niya ito upang magalit ang mga taong ito at pagkatapos ay tumakas mula sa kontrol ng direktor.
Si Heo Im ay iniwan ang Shin Oriental Medicine Hospital at bumalik sa bahay ni Choi Chun. Dahil gusto niyang maging isang tunay na doktor doon. Nakita rin ni Yeon Kyung na bumalik si Heo Im, bagamat alam niya na balang araw ay babalik si Heo Im sa kanyang mundo. Ngunit sa pagharap sa pakiramdam na ito ay nakaramdam pa rin siya ng kasiyahan. Bukod sa pagkalubog sa pag-ibig ay mas responsable din si Heo Im para sa klinik. Hindi lamang siya naging proactive, ngunit nagsumikap din siyang suriin ang matanda. Pag-uwi ni Yeon Kyung ay hindi niya nakita si Heo Im. Sobra siyang natarante sa takot na biglang mawala si Heo Im. Buti na lang at tumakbo siya papunta sa likod ng bahay, nakita niya na pinapakain ni Heo Im ang aso. Mas nagustuhan siya ni Yeon Kyung kaysa sa inaakala niya. Sa pagkakataong ito ay lumingon din siya at sobrang excited at natisod siya sa lupa. Nang makita ang emosyonal na mukha ni Yeon Kyung, alam niya kung ano ang kanyang inaalala. Niyakap niya ng mahigpit si Yeon Kyung at nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya ito pababayaan kahit na hindi niya sinasadya maglakbay sa ibang panahon makakabalik siya. Dahil dito gamaan ang loob ni Yeon Kyung matapos marinig ang kanyang pangako at mas sumigpit pa ang yakap niya. Nagkataon na sa mga oras na ito ay nagbabakasyon si Yeon Kyung kaya nasa klinik sila na masayang namumuhay. Isang araw ay binalak ni Heo Im na ilabas si Yeon Kyung para sa medical examination. Ngunit kalalabas lang ng pinto ay nakasalubong niya si Jiha. Nakakapagtaka nang makita silang magkahawak ng kamay. Hindi nagalit si Jiha, sa kabaligtaran ay gusto niya silang sundan sa istasyon. Si Heo Im parang pamilyar sa lahat ng tinulungan niya mga pulubi na ito na gumaling. Tumitingin sa paggamot ni Heo Im, nakaramdam ng kaunting paghanga si Jiha. Dahil alam na niya ang pagkakilanlan ni Heo Im dati. Pagkatapos sa pagsusuri para sa pulubi, nag-date sina Heo Im at Yeon Kyung. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Isang araw dumating sa klinik ang dalawang pulubi na nakasuot ng magagalang na pananamit. Masama daw ang pakiramdam nila. Ngunit nang sila ay masuri ay mayroong kakaiba. Ilang sandali ay umalis na sila, ngunit pagdating sa pintuan isa sa kanila ay nahimatay. Sa oras na ito ay dumating din ang ambulansya at pulis. Ang isa pang pulubi ay tinuro si Choi Chun at sinabing dahil sa kanyang acupuncture ang pasyente ay nahimatay. Kaya dinala si Choi Chun sa istasyon ng pulis. Sinabi ng pulis kay Heo Im na baka kailangan pang makulong si Choi Chun. Humingi ng tulong sa pulis si Heo Im. Ngunit sinabi niya 20 taon na ang nakakaraan. Ang anak ni Choi Chun ay nagdulot ng isang medikal na aksidente kaya naghinala sila na ginawa din niya ito. Kasabay nito ang taong inoperahan ni Yeon Kyung ay ang pulubi. Naramdaman niya na may mali. Pagkatapos ng operasyon ay nalaman ni Yeon Kyung na may table task sa bag ng pasyente. Noong mga oras na iyon ay dumating ang mga pulis para mag-imbestiga. Sinabi ni Yeon Kyung sa pulis ang alam niya, si Heo Im dinala din niya ang pulis. Ang pulubi ay iginiit na wala siyang alam at isa lang siyang biktima. Narinig iyon ng pulis at inakala nilang si Choi Chun ang papatay sa pasyente. Si Heo Im biglang naalala ang araw na sinabi ng pulubi na kailangan niyang hayaan si Choi Chun na magbigay sa kanya ng acupuncture. Naalala niya ang sinabi ni Direktor Joe bago siya umalis. Matapos ang lahat ng mga pahiwatig na ito ay naitugma ni Heo Im, tila naintindihan niya ang isang bagay. Pinuntahan niya ang direktor sa silid. Ang direktor ay nagbanta sa kanya na kung aalis siya ng ganoon ay mananatili si Choi Chun habang buhay sa bilangguan. Ngunit sinabi ni Heo Im sa direktor na kaya niyang lutesin ang problema na ito. Si Director Joe ay pumunta din sa police station at pinuntahan niya si Choi Chun. May pinagtatalunan silang dalawa tungkol sa isang bagay. Ngunit narinig ni Jiha ang pag-uusap na ito nang nagkataon. Kung ano ang nangyari sa pagitan nila 20 taon na ang lumipas. Upang patunayan ang sinabi ni Choi Chun na siya ay inosente. Si Heo Im mismo ang nagpakita nito sa pulis na hindi matusok ang karayom sa puso. Sa mga oras na ito ay nakalaya na rin si Choi Chun dahil iniimbestigahan pa siya. Naalala ni Heo Im ang kahilingan ni Director Joe ng gabing iyon. Nagpa siyang pumuntang muli sa hospital. Si Heo Im sinunod niya ang direktor at pumunta sa isang bahay. Doon may isang tao na hindi mapapagaling kahit ano pa ang mga paggamot. Napagtanto ni Heo Im na may nervous breakdown ang taong ito. Kaya sinimulan na niya ang paggagamot. Nang malapit na siyang magturok ng karayom ay nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya namamalayan na alala niya ang sinabi ng doktor noon. Lumabas na noong tinurok niya ang karayom kung may masamang intensyon siya ay manginginig ang kanyang mga kamay. Habang si Jiha ay hawak ang butas ni Director Joe na malapit nang matapos ang kanyang kasamaan. Si Choi Chun sinabi kay Heo Im na iligtas niya ang sarili 20 taon na ang nakakaraan. Nagtrabaho ang doktor para kay Director Joe. Kaya ayaw niyang gawin niya ang parehong bagay na iyon. Sa susunod na araw si Choi Chun ay pumunta sa istasyon ng pulis. Sinabi ng pulubi ang totoo at pinalaya si Choi Chun. Matapos maranasan ito, alam ni Heo Im kung ano ang responsibilidad ng isang tunay na doktor. Naalala niya noong taong iyon nang dumating siya sa Hanyang Palace. Hindi niya nailigtas ang maliit na batang babae na iyon, kaya labis siyang nalungkot, ngunit sinabi sa kanya ni Yeon Kyung na buhay pa ang bata na labis na ikinatuwa ni Heo Im. Para tuparin ang dati niyang pangako, nagpa siyang bumalik muli sa Joseon. Muli ay bumalik si Heo Im sa Joseon, ngunit kakaibang tahimik ang lahat. Bigla niyang naalala na sinabihan siya na ang mga sundalo ipapadala sa Hanyang. Habang si Choi Chun bigla siyang nawalan ng malay, saka nalaman ni Yeon Kyung na napakalubhana ng kanyang karamdaman. Kinailangan niyang tumawag ng ambulansya para dalhin ang kanyang lolo sa hospital at paghandaan ang kanyang operasyon. Sa Joseon nakakita si Heo Im ng liham. Sinunod niya ang mga tagubilin at sa liham na pumunta sa isang maliit na bahay. Si Maggie at ang doktor ay buhay pa.
Alam ng doktor ang gustong gawin ni Heo Im. Pinuntahan niya ang maliit na babae upang gamutin ang sugat nito. Nang sinuri niya ang kanyang pulso, nalaman niyang tila may sakit sa puso ang bata, nang biglang may sumulpat na grupo ng mga Japanese sa labas ng bakuran. Samantala sa Korea tumanggi si Choi Chun na magpa-opera. Akala niya mas nauna pang namatay ang kanyang anak at manugang kaysa sa kanya kaya wala siyang mukha para magpa-opera. Habang si Heo Im napapaligiran din ng mga kaaway, sa oras na ito ay papatayin nila ang lahat ng tao. Bigla isang grupo ng mga taga-nayon ang dumating upang harangin ang lahat ng mga kaaway. Hanggang sa matalo nila ang mga ito. Bumalik si Heo Im sa batang babae, sinabi niya na kung gusto niyang gumaling kinailangan nilang subukan. Sa Korea sa wakas ay hinikayat ni Yeon Kyung ang kanyang lolo sa surgery tila naging maayos ang lahat. 20 taon na ang nakalilipas si Director Joe ay nasuhulan upang palsipikado ang ebidensya ng isang medikal na insidente. At ito ay nalantad na walang sino man sa mga burokrata at tycoon na kanyang tinulungan ay walang pakialam sa kanya. Isang umaga narinig ni Yeon Kyung ang isang ingay sa kusina. Habang papasok na siya sa trabaho ay inangat niya ang ulo niya at nakita niya si Heo Im. Alam din niya ang tungkol sa lolo niya kaya binisita niya ito. Matapos siyang bisitahin nagplano si Yeon Kyung na makipag-usap kay Heo Im. Ngunit si Yeon Kyung ay tinawag ng emergency department. Habang busy break nakita niya ang mga mata ni Heo Im. Alam niya na kapag nakikita siyang abala ay gusto rin niyang gumagamot ng mga pasyente. Sa gabi umuwi si Yeon Kyung at dinala si Heo Im sa maraming lugar. Nilalakad nila ang Seoul sa gabi habang nagsasaya. Si Heo Im biglang nag-sorry. Alam ni Yeon Kyung ano ang ibig sabihin nito, sinabi niya sa kanya na paprotektahan niya ang lugar na iyon at dapat ding protektahan ni Heo Im ang Joseon. Bago umalis si Yeon Kyung ay nagturo si Heo Im ng ilang modernong kaalaman sa medisina. Bukod sa pag-aaral gumawa din sila ng mga plano sa paglalakbay. Nang bumalik si Heo Im na-appreciate nila ang kanilang mga matamis na sandali noong sila ay magkasama. Ang oras ng paghihiwalay ay palapit, ang kanilang kalooban ay nasa ilalim ng kalaliman. Nang makitang umiiyak si Yeon Kyung napakalungkot din niya. Pinunasan niya ang luha at sinabing kung ano ang nasa puso niya. Niyakap nila ang isa't isa at nag-iwan ng mga luhang hindi mapaghiwalay. Pagkatapos magpaalam na muli niyang sinaksak ni Heo Im ang puso niya. Bumalik siya sa Joseon, ang sitwasyon doon ay mas delikado kaysa sa inaakala niya. Napatay ang buong mga tao sa lungsod, ang bansa ay puno ng pagluluksa at pagdurusa. Si Heo Im ginawa ang nakakaya upang iligtas ang kanilang buhay. Nasaksihan din niya ang mga buhay na nawala, ngunit hindi sumuko si Heo Im dahil ito ang kanyang misyon. Minsan hirap na isip niya kung gaano siya kagaling sa kabilang mundo. Mula autumn hanggang winter humaba ang balbas ni Heo Im dahil sa sobrang trabaho. Sa Korea nakita ni Yeon Kyung ang isang pasyente na kamukhang kamukha ni Hara. Tulad ni Hara ay malikot at masuwayin din ito, ngunit sa pagkakataong ito ay mas gamaan ang pakiramdam ni Yeon Kyung. Ang hospital ay nagtatag din ng isang espesyal na departamento ng paggamot para sa mga batang may sakit sa puso at na-sponsor ito ng ina ni Hara. Si Jiha ay naging isa rin sa mga taong namamahala sa tulong medikal sa istasyon na pinananatili niya ang isang mahusay na relasyon sa mga pulubi. Habang si Heo Im, ay hindi pa rin niya mabilang ang mga taong dumarating para magpasuri sa kanya. Isang araw nang iniisip niya ang tungkol kay Yeon Kyung dumating ang doktor. Sinabi niya kay Heo Im na hindi pa gumagaling ang tumor sa tenga ng emperador kaya gusto niyang mag-acupuncture, sumang-ayon siya. Sa pagkakataong ito bago umalis tulad ng eksena dati, ay mayroon ding isang maliit na batang babae na dumating upang humingi ng tulong. Ngunit hindi na siya naghintay pa ay agad niya itong ginamat. Matapos mapagaling ang pasyente pumasok siya sa palasyo. Salamat sa paggamot ni Heo Im ang sakit ng emperador ay sa wakas ay gumaling. Sa Korea lumakas ang medical service station ni Yeon Kyung, maraming mga doktor at nurse ang nagboluntaryong maglingkod. Isang araw nang magtayo sila ng treatment booth, may dumating na lalaki na nakasuot ng taga Joseon. Tulad ng una nilang pagkikita si Heo Im nagtanong kay Yeon Kyung kung mayroon siyang kasintahan. Si Yeon Kyung ay labis na natuwa nang makita siya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.